Okay, dito tayo sa Photoshop. Mag-e-edit na tayo ngayon ng screen preparation natin, CMYK po. So, may white underbase syempre kasi black t-shirt ang piprintan natin. So, ito yung black t-shirt, ito yung design, no? Start muna tayo sa size, no? Sa resolution ng design, no? So, check muna natin. Image size, yan. So, kailangan itong resolution talaga 600 para maganda. Pwede rin naman 300, pero 600 mo na kung ini-edit mo na rin naman. Okay, make sure natin. Kung hindi pa siya 600, turn mo na siya 600, as hit okay. Okay na. So, hanggang ngayon, 600 na siya. Next na gagawin natin ay gagawa tayo ng white underbase. So, bago yon gawa mo na kung paglalagyan niya. So, new. So, yung piprintan natin ay A3 plus size. Ayan. So, nakaset na siya sa akin. Kasi resolution, same natin, 600 syempre. Okay. Ngayon, dito natin lalagay yung mga na-color separate natin. Okay, ngayon, lagyan muna natin ng black color siya, no? Ito. Pag interchange mo lang, black, or baguhin mo to, tapos black. Okay. Then, edit, fill. Then, okay. Okay, so ayun na yung t-shirt natin. Okay, bago tayo mag-separate ng colors, tapos gawing halftone to, tingnan muna natin tong filter, pixelate, at color halftone ng Photoshop. Tapos, itong default niya, no? Okay lang natin. Kung makikita nyo, maganda yung color separation niya. Yan o. Ng halftone. No? So, gamitin natin yung settings niya. Yung ginamit niya, no? So, Control-Alt-Z ko lang or Control-Z sa iba. Control-Alt-Z sa akin para mabalik siya sa hindi na siya, halftone. Ayan, yan. Balik siya sa normal. Okay, tingnan natin to. Filter, pixelate, color halftone. No? Tingnan mo settings na to, 108, 162. So, parang apat siya, nagre-represent siya ng CMYK. No? Cyan, magenta, yellow, black. So, ano ka lang? Save lang natin. Tingnan natin. Yan. So, nandito siya, nababalikan natin. Okay. Cancel. Game. White underbase muna. Channels. Tapos, piliin mo yung red. Yan, pili mo na. Right click, duplicate channel. Sige. Okay lang yan. Mamaya na natin i-rename. Okay, ito na yung duplicated. So, open mo lang yan, no? Yan. Hide mo yung red. Open yung copy, red copy. Ayun yung i-visible natin. Ngayon, gawin na natin siyang halftone. Para makuha yung white dito, itong mga white na nakikita mo dyan, kailangan natin i-invert kasi sa acetate film kailangan black yung print dito, no? So kaya hindi naman itong background yung ipiprint nating white underbase. So itong nakikita nating design ang white underbase. So ang gagawin natin ay image, adjustment, invert. So ito yung sa film nating ipiprint black, no? Tapos pag pinahida mo ng ink, white siya, white ink. So white underbase siya. Okay, kaya inverted siya. Next, i-halftone na natin. Go to image, mode, bitmap. Okay, flatten mo lang. Okay lang yan. Discard, okay. So, kung ano yung input mo 600 dito. Ito re-resolution natin kanina, diba? So, okay. So, tingnan natin yung kanina. So, ang gamitin natin white underbase ay itong sa yellow 90. Para pag pumatong, translucent ang yellow, diba? So, mapapatungan niya to. No, so, 90 ang gamitin natin. Yan. Don't worry, pati magenta, cyan naman, madadaanan itong white underbase natin. Okay, so, ayan, bitmap na siya. Ngayon, i-delete na natin itong white. So, ngayon, image, mode, grayscale. Okay. Image, mode, RGB. So, tapos punta ka dito sa erase tool. Yan. Tapos piliin to. Tapos click mo sa white. Ang importante pala, wag nyo i-click. Dapat walang click to. Hindi to naka-check pala. Itong anti-alias tsaka contagious. Yan. Unchecked siya. Okay. So, click mo lang sa white. Okay. Deleted na yung white. Ngayon, select all or control A ito. So, control A. Then, Control-C. No? Control-A, Control-C lang para makopy. Tapos, pupunta tayo sa
kung saan natin lalagay yung design. Control Shift V. Ayan, tapos pangalan natin, white base. Ayan, double click. Click color overlay. Palitan ng kulay ng white. Okay. Then, right click, rasterize layer. Yan. So, may white base na tayo, no? So, ito tsura niya. Yan. Okay, next. Balik tayo sa design. Next, sa CMYK na tayo, no? So, ang gagawin natin, kailangan tanggalin natin itong black background, no? Gawin natin white. Okay, so, pagbalik mo lang yan. Tapos, edit, fill, or shift F5. Tapos, syempre, dapat foreground to. Kasi, ito yung foreground. Ito yung background. Okay? Okay. Ayan, white na siya, no? Dito natin. Ngayon, isave mo to. File, save as. Tapos, JPEG. Yan. Kasi, kapag sini-MYK mo tong ano, okay lang natin. Kasi, kapag dito natin color separate itong file na to, color separate natin, tapos, CMYK natin, masabog-sabog po siya, no? So, kailangan yung JPEG file. So, open natin yun. Yan, open. Okay. So, open natin yung sinave natin. Okay, so ito na yung JPEG file, white background. Okay, ngayon, CMYK color separation na tayo. Una mong gagawin, image, mode, CMYK. Okay? Yan, CMYK na siya. Tingnan mo sa channels. Yan, so, cyan, magenta, yellow, black. Yan, black, yellow, magenta. So, ngayon next, ang gagawin mo, itong button na to. Click mo yan, as split channels. Okay, so ang ginawa niya, hinati-hati niya yun, lahat ng channels into new tab na to. Ayan. So, kung makikita niyo sa pangalan dito, cyan, magenta, yellow, black. Ayan, sa taas nakasulat. Okay, ngayon, i-half tone na natin siya. Tatandaan nyo to. Ayan. So, si channel 1, cyan. Okay, gawin natin dito. Image mode, bitmap. Okay, so half tone screen, 600. Tapos ito, tingnan natin ulit. 108. Angle, 108. Round. Okay. Yan. Ngayon, image mode, grayscale. Buburahin natin yung white background, yung mga white. Okay. Image mode, RGB. Then, balik tayo sa eraser, magic eraser tool. Dapat hindi naka-check to. Yan. Click lang yung white. Okay, next. Select all lang, Control A. Copy. Balik sa naglalagyan natin design, Control V. Control Shift V. Tapos, cyan. Rename natin. Or double click mo doon sa name. Tapos, lalabas na yung input ng renaming. So, right click, blending options. Color overlay. Gagawin natin to sa lahat, no? So, sa cyan, 100. 0. Magenta, 0. Yellow, 0. Black. Okay. Okay. Then, right click, rasterize. Yan. Then, multiply. Next naman ay magenta. CMYK. Magenta. Next. Balikan natin to. 162 naman sa magenta. Image mode bitmap. Okay. 162. Okay. Then, image mode grayscale. Okay. Image mode RGB. Eraser tool. Delete white. Then, Control A. Control C. Then, Control D. Babalik tayo sa pinaglalagyan nating design. Control Shift V. Rename natin magenta. Then, open the blending options. Double click lang yon. Color overlay. Magenta. 100. 0. Cyan. Yan. 0. 0. Okay. Okay. Then, right click. Rasterize. Then, multiply. Okay. Ito na yung itsura niya. Magenta at cyan. Yellow naman tayo. Tingnan natin ulit. So, cyan, magenta, yellow, 90. Image mode, bitmap. Okay. 90. Okay. Then, image mode, grayscale. Okay.
image mode, RGB. Then, eraser tool ulit. Magic eraser tool. Yan. Plus, arrow or V. Control A, Control C. Then, balik sa design. Control Shift V. Then, lagay natin yellow. Then, blending options ulit. Double click. Color overlay. Piliin ng yellow. 0, 100. Okay. Okay. Then, right click. Rasterize layer. Then, multiply. Okay. No? Next, yung pinaka-last block. Image, mode, bitmap. Tingnan natin ulit yun. 45 ang pinaka-last. Then, okay. 45. Okay. Image mode grayscale. Okay. Image mode RGB. Eraser tool. Delete ang background. Balik sa arrow tool na to. Ano to? Move tool yon. Control A. Control C. Then balik sa design. Sa lagayan natin. Control Shift V. Then ito yung rename natin. Black. So, ito na siya. So, para ma-simulate yun, no? Una muna sa yellow sa baba. Tapos magenta. Cyan. Black, no? So, ganito yung printing natin. Ayan na siya. At tingnan naman natin yung whole design. Ayan na yung color Ayan, dito na yung color separated natin. Ayos, di ba? Hey, no? Ganito siya. Ayan. So, t-shirt mo. Simulate natin. White base. Nag-print ka. Mag-print ka ng yellow. Tapos mag-print ka ng magenta. Tapos mag-print ka ng cyan. Tapos mag-print ka ng black. Yan. So, wala na masyadong epekto yung black. Pero, yung mga like underarm niya, tapos yung mga shadow dito, no? Nakakadagdag ng dynamics, no? Sa mukha niya, katulad niyan. No? Black. Oh. Diba? Dagdag dynamics siya. Okay. So, ngayon, ito na yung gagamitin nating pang color separation. So, okay, tingnan natin sa malapitan. Okay, so, ganito ang tsura niya. Yan. Yan. Prepare natin ito pang screen print film. Okay. Ngayon, background, palitan natin ng white. Then, maglalagay ako ng mark ko. Ayan. Okay, so, lagyan natin sa gitna. Ngayon, para mag-gitna siyang gitnang-gitna, so, kiklik ko yung plus sign na text tsaka yung background. Tapos ito. Yan, no? Sinenter niya na. Yan. Tapos itong si group natin, tsaka si background na rin, center natin. Ay, centered na siya. Okay, so, next yung markings. Control J ko lang para makopy. Lalagay ko sa dulo. Yan. Tapos, ganun din sa kabila. Control J. Yan. So, ngayon, okay na to. Group. Yan. Tapos, copy, duplicate ko. Control J or ito. Drag mo dito. So, may copy na siya, no? So, ngayon, idadrag ko lang siya pababa. Holding shift. Shift. Para pantay. Yan. Yan. Ngayon, may ano na tayo. May guide. Screen alignment guide. Okay. Next. Lalagyan ko ng naming to, no? So, dito, white base, no? So, kailangan natin i-convert to sa, color black. So, color overlay. Then, black. So, hide ko muna to. Hide. Tapos, rasterize ko na lang to. White base. Then, lalagyan ko ng text. Ngayon, ungroup ko pala muna to. Ito muna ang markings. I-rasterize ko lang. Convert to smart object. Rasterize layer. Okay, no? So, white base plus ungroup ko muna to. Then, ungroup layers. Okay, sa white base muna tayo. Lalagyan ko siya ng text sa ilalim. Ayan. White base. Okay, next. Meron na siya, di ba, no? So, i-group ko to. Tapos, highlight mo lang lahat. Then, so, para ma-highlight pala siya, no? Naka-hold kayo sa shift. Yan, ganyan. Tapos, group.
drag mo sa folder. Then, this is white base. Next, yung yellow. Right click, blending options. Tapos, ganun din, no? Lalagyan natin ng black. Color overlay. Black. Okay. Okay. So, ngayon, right click, rasterize layer. Okay. So, kailangan natin tong text and ito. So, duplicate natin to. Duplicate. Ayan, na-duplicate na sila. Sa yellow naman tayo, no? Ito natin text. Pinutin mo lang yung T. Tapos click mo doon sa text. Then, palit natin yellow. Control Enter para ma-deselect. Then, balik mo sa Move Tool, V, then Shift para mausog mo lang. Yan. Okay, ito yung mark. So, mark. Yan. So, ngayon, group natin ulit to. Yellow. Okay, close na natin to. Ay, gawin natin para mas madalis. Ganito lang, uulit-ulitin mo lang to hanggang sa black. Forward ko na lang. Okay, tapos na tayo sa paglalagay ng markings tsaka text sa kanya, sa baba para sa film natin, no? Okay, yung tignan mo, white base, ang laman niya ito, text, mark, then yung white base natin, half tone. Next, yellow, ganun din, same din, yung yellow naman na ano. Okay, next, magenta, same din. Tapos, ayan, magenta sa baba. Next, cyan, ayan sa baba. Then, black. Yan, so, ready na to print sa transparent film natin or at acetate film. So,